Isang bagay para masabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat mo pagbabago. Kung ano ka dati, dapat lalakad ka na kasama ang Diyos. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ito yung ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Kung si Kristo ay mapagkumbaba, dapat ang tunay na Kristiyano mapagkumbaba din. Kung si Kristo ay mahabagin, mapagpatawad, dapat ang tunay na Kristiyano ay mapagpatawad din. Ikaw lang ang pagkasa ko, tanging ikaw ang buhay.
Okay. So, magandang gabi po mga minamahal po naming mga taga-subaybay sa iba't ibang programa, hindi lang sa programang itong Dakilang Tunggalian, kundi sa programa rin ng ating pong minamahal na kapatid si Brother Richard Thompson. At alam ko ang ilan po sa atin na sumisilip po ngayon at nanonood ay nanood din po kanina. So, ngayon po, kaibahan naman po nito, ang ating pong tatalakayin ay may kinalaman sa doktrina sa Biblia. Okay? So, doon po sa mga bago na makakapanood po ngayon, ito po ang panglima na ating pong tatalakayin mula nung tayo po ay nag-umpisa dito po sa ating pong pag-aaral. At kaya po natin ginagawa ito dahil para na marami na rin ang makinabang at makatulong din naman po tayo sa pagtatapos ng gawain at para tayo po ay makauwi na sa langit na bayan. Mga minamahal, gusto ko lamang pong banggitin bago ko makalimutan po mamaya dahil nakalimutan ko ito nung nakaraang paglalive po natin. Pasensya na po doon sa mga taga Bahayang Pag-asa Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nagpapasalamat ni Dr. Partida dyan po sa inyo pong mainit na pagtanggap dyan sa inyo pong iglesia. At ako po ang nagsalita at nag-speaker dyan noong Sabado. Kaya maraming salamat po. At kung sa inyo naman po ay meron din mga gusto mag-invite po sa amin, ay willing naman po kami. No? Wala po kayong alalahanin, willing po kami maglingkod sa tulong po ng ating Panginoon. No? Tayo po ay, basta bakante po tayo, ay willing po tayo na magsalita para po sa gawain. Okay? At ang ating pong pag-aaralan po na ngayon, bago po tayo tumungo, nais ko po munang ipaliwanag kung ano ang ating pong tatalakayin. Meron pong mga iba't ibang paniniwala na hindi nila alam na meron palang doktrina patungkol sa 1,000 taon ayon sa banal na kasulatan. Okay? Ang 1,000 taon po ay binanggit ng 6 na ulit. Paulit-ulit na 6 na ulit dito po sa aklat ng Revelation. Yan po. So tayo po ngayon ay mag-focus sa aklat ng Revelation at ating po tatalakayin ang patungkol sa millennium, no? O yung tinatawag na ang 1,000 taon. Okay? At marami na naman po tayong katanungan, even tayong mga Seventh-day Adventist, na ano nga ba yung ibig sabihin ng 1,000 taon sa Revelation? Kasi sa Revelation po ay may nakasulat po dito, mamaya tatalakayin po natin, meron dito po nakalagay na 1,000 taon. Okay? Ano nga ba yung 1,000 taon? Kailan ito mangyayari? Nangyari na ba to? O mangyayari pa lang? At ano po ba ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon? So yan po ang ating pong mga tatalakayin, yan po ang mga katanungan na bibigyan ng kasagutan ng banal na kasulatan mamaya kapag tayo po ay tumalakay na. Kaya nawa mga minamahal, sa ating pong pagtutok ngayon sa programang Dakilang Tunggalin na ito, ay maari po ba, no, na ibahagi po natin sa iba yung ating pong Facebook na online na ito, na Bible Study. I-share po natin ito sa ating pong mga kamag-anak. Kaya po natin ito ginagawa dahil ito na po ang pagkakataon noong mga tao, noong mga kapatid na hindi marunong pagdating sa Bible Study, no? At yung kung kayo po ay mayroong mga kamag-anak, yan, kadalasan kamag-anak. Kung kayo po ay mayroong mga kaibigan na hindi pa nakakaalam ng katotohanan, i-share nyo lang po sa kanila itong video po na ito. At marami na rin po tayong tinalakay na videos ng mga nakaraang pag-aaral po natin. I-share lang po natin ito sa kanila upang kung magkaganon kanila po itong mapanood at sila po'y maliwanagan patungkol sa Biblia. Nawa, magamit po natin ito na para sila ay malaman ang tunay na katotohanan patungkol sa Biblia o sa banal na kasulatan. Okay, tayo na po ay mag-start sa ating pong tatalakayin. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos, maari po Panginoon, ang pagsisimula ng programang ito ngayong gabi ay inyo pong basbasan Panginoon. Lahat po ng makikinig, lahat po ng nanonood at sumisilip sa programang ito, nawa kanila po itong maibahagi sa kanila pong makakaibigan upang kumagkagayon na ang programang ito ay hindi lang po kami ang nakikinabang,
kundi ang amin din po mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. Nawa Panginoon, ingatan niyo po ang inyong likod na magkamali sa pagpaliwanag ng itong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Okay? So ngayon po ay magpapasimula po tayo sa ating pong talakayin. Kanina nabanggit ko ang 1,000 taon ay 6 na ulit na binanggit sa aklat ng Revelation. At alam po natin na ito ay pagpaulit-ulit na binabanggit ay napakahalaga. No? Bakit nga ba ito binanggit sa aklat ng Revelation? Anong ibig sabihin nito? Ano po ang paliwanag ni Juan, no, nang makita niya yung mga nakita niya, no? Atin po buksan ang ating pong mga banal na kasulatan kung kayo po ay nakatutok ngayon at may dalang Bible po dyan. Buksan po natin sa Revelation 20 verses 1 hanggang 3. Yan. Sa Apokalipsis o Pahayag 21 chapter 20 1 hanggang 3. At ganito po ang pagkasabi. Ang sabi po rito ay ganito. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Ibig sabihin ng tanikala ay mababaw na ano nito ay parang kadena or panggapos. Yan. No? At ang sabi po rito sa 2, at sinunggaban niya ang dragon. Alam po natin mga minamahal, lalo higit dun sa mga ngayon lamang po tumutok sa mga kapatid po natin. Ang ibig sabihin ng dragon sa Biblia ay ito si Satanas. No? Ito po ay hindi po literal na dragon, symbolical po ito. Ang ibig sabihin po nito ay si Satanas. No? Dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos ng 1,000 taon. So nakita po ni Juan na ang isang anghel ay nanaog mula sa langit na meron po siyang dalang panggapos. At ano po ang sabi rito? Sinunggaban niya si Satanas. Kung mapapansin niyo mga minamahal, mapapatanong tayo kung inyo pong sulyapan lamang ito, kailan niya sinunggaban? O kailan mangyayari ito? Batay po sa ating tinatalakay ng mga nakaraan, ito po ay hindi pa nangyayari. So lahat ng ating pong pag-aaralan ngayon ay hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. Nakita po ito ni Juan, no? Ang sumulat po ng Revelation, nakita niya ito sa kanyang pangitain, at nang makita niya ito, kanya pong ipinaliwanag. Ano ba sabi dito? Sinunggapan niya po yung Diablo, yung Satanas, at iginapos ng 1,000 taon. So ibig sabihin, nang masunggabang itong Diablo na ito, ay ginapos ito. At ano po ang sabi sa 3? At siya'y ibinulid sa kalaliman, at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Okay? So nakita ni Juan na ang Diablo ay sinunggaban ayon sa kanyang pangitain. At nang makita niya ang Diablo ay sinunggaban, ay iginapos ito para daw po ano? Para huwag makapangdaya, sabi diyan, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So yung ibig sabihin, ang mangyayari ay igagapos si Satanas at magaganap po yung tinatawag na 1,000 taon. So, ano po ba ang ibig sabihin ng 1,000 taon? Sabi rito, what is the millennium? Yan po ang katanungan. Sabi po rito sa, paliwanag po rito sa, nabanggit po rito, sabi po, this 1,000 years period of time is called the millennium, from two Latin words, mille, okay? From two Latin words, mille meaning 1,000, okay? And annum meaning year, okay? So yung ibig sabihin po ng millennium, hango po ito sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay mille o 1,000, and annum is year. Kaya tinawag po siyang 1,000 year o the millennium. Yan po ang ibig sabihin po niyan. Okay? So, ang sabi po rito, kailan po ba magsisimula? Kasi alam natin na yung millennium, ang ibig sabihin ay 1,000. O 1,000 years. Pero ang tanong, kailan po ito mag-start? Kailan po ito magsisimula? Okay? Sabi po rito, sa unang Tesalonica 4, talatang
16. Okay? Sabi po rito, ang tanong kasi ay kailan magsisimula. Ang tanong po rito, ang sabi kasi kailan magsisimula. Ang sagot po rito, sapagkat ang Panginoon din naman ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang namamatay kay Kristo ay unang magbubuhay na maguli. Okay? Ang sabi po rito, sapagkat ang Panginoon daw po ay bababa na galing sa langit. So, ang ibig sabihin, ang magsisimula ang millennium ay sa pagbaba ng Panginoon. Ito yung pangyayari po, tingnan po natin ha. Hindi pa magsisimula, mag-start ang millennium dito. Sabi po rito, ito yung mga pangyayari. Sabi rito, sapagkat ang Panginoon din naman ay bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo ay unang na magbubuhay na maguli. Okay? Dito po pinapalawanag yung pagkabuhay na maguli. At dito po sa sunod na talata, sa 17, kung magkagayo tayo ng mabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Okay? At nakita ko, ito po, sa Apokalipsis naman po ito, Apokalipsis 24. Maganda siguro, nililista po natin. Sabi po rito, at nakita ko ang luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo, dahil sa pagtuon ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos. So nakita raw po ni Juan, mga minamahal, na yung mga tao na pinagutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus o dahil sa Panginoong Jesus. Ano po ang ibig sabihin ng mga nakita na ito ni Juan? Okay, tuloy po natin ha. At ang mga hindi sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan man, o hindi tumatanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Okay, ang tanong ganito po. Kanina, ang tanong dito, kailan mag-start yung 1,000 taon? Binanggit po natin yung kanina sa unang Tesalonica. Binanggit po natin dito ay unang Tesalonica 4:16. Ang sabi po roon ay bababa ang Panginoon mula sa langit. So, ibig sabihin, darating ang Panginoon, no, bababang mula sa langit, at pagkababa ng Panginoon, ano po sabi? Kukunin ng mga banal, no? Sasalubungin ng Panginoon sa langit. At sino po yung mga kasama? Yung mga buhay na natitira na nagtapat sa Panginoon. Okay? Aagawin kasama nila sa alapan, sasalubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakilanman. Okay? Doon po mag-start yung unang pagkabuhay na maguli. Okay? Yung mga banal na buhay na nandito sa lupa ay dadali ng Panginoon doon sa langit. Okay? So nakikita niyo na po yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. At ang sabi po rito ay nakita naman ni Juan yung mga pinugutan ng ulo. Ano po ba ang connection po nito? At dito, ang sabi po rito, ang millennium ay magaganap sa dalawang pagkabuhay na maguli. Yan. Kanina, binanggit sa Thessalonica, yung pagkabuhay ng mga banal. Okay? Ang binanggit po rito, ang tanong po kasi rito, kailan magaganap yung 1,000 taon? Ang sabi po rito, magaganap ang 1,000 taon sa pagitan ng dalawang pagkabuhay na maguli. Anong ibig sabihin? Tignan po natin ha. Una, binanggit sa Thessalonica kanina, 4:16, darating ang Panginoong Hesus. Okay? Nasusundan na po. Ikalawa, bubuhayin yung mga banal. So, binuhay po yung mga banal kanina. Nakita po natin na binasa natin kanina, bubuhayin ang mga banal. No? Tapos, pag dumating ang Panginoong Hesus at binuhay ng Panginoong Hesus ang mga banal na nagtapat sa Kanya, magaganap yung tinatawag na 1,000 taon. Okay? Dadalhin po tayo dun sa langit, magaganap yung 1,000 taon, at ikaapat, bubuhayin ang mga masasama. So una, darating ang Panginoon, yung mga banal ay bubuhayin, dadalhin sa langit, magaganap yung 1,000 taon. Nasa na mga banal? Nasa langit. Ayun po yung tanong eh. Nasa langit ang mga banal sa loob ng 1,000 taon. Pagtapos ng 1,000 taon, bubuhayin naman yung masama. So ibig sabihin, ang 1,000 taon ay magaganap sa dalawang pagkabuhay
na maguli. Okay? Sana po nasusundan po natin kung natin pong nasusundan po yung ating po pagpapaliwanag. No? Sabi po rito, ilang pagkabuhay ba? Kasi binanggit ko kanina, 2 pagkabuhay. Paano natin ito makapatunayan? Babanggit po tayo ng mga pagkabuhay ng mga tao. O sa anong paraan po sila binubuhay or ano po paliwanag dito. Sa Juan 5:28. Yan, buksan po natin yan sa mga banal na kasulatan po natin. Mas maganda po ito ay sa Bible sana, kaya lang para mas mabilis po tayo, no? Itinake ko na po dito sa laptop. Sabi po rito, Juan 5:28, sabi po rito, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Ang tanong kasi, kanina binanggit, yung mga banal ay binuhay. E paano naman yung mga masasama? Pero binanggit po rito, lahat makiririnig ng kanyang tinig. So ibig sabihin, pati yung masama. Pero hindi sila isasabay doon sa pagkabuhay ng mga banal. Tignan po natin ha. Diretso po tayo. John 5:29, sabi po rito, magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Okay? Pag binuhay ang mga banal, yung mga gumawa ng mabuti, bubuhayin sila para sa pagkabuhay na maguli sa buhay. So, para tanggapin ng mga banal yung reward ng Panginoon. Ano yon? Yung reward na walang hanggan. No? Yung tinatawag po natin na buhay na walang hanggan. Sabi po rito, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Tignan po natin. 2 pagkabuhay na maguli. Yung mga banal po ay bubuhayin sa pamamagitan ng pagdating ni Kristo. Tinig ng arkanghel. No? Ikalawa, pag binuhay po yung mga banal, bubuhayin sila para matanggap yung kanilang reward. Pagkatapos magaganap ang 1,000 taon. Matapos maganap ang 1,000 taon, bubuhayin po yung mga masama para sa Para sila po ay hatulan at ibulid sa dagat-dagatang apoy. Mamaya babanggitin po natin yan. Sabi rito, ano ang mangyayari sa mga buhay na masama sa pagdating ni Kristo? Yan. Kasi binanggit natin kanina, yung mga buhay na nagtapat o na kay Kristo ay ano pong gagawin? Dadaling ka sa alapaap, sasama po ni Kristo sa langit. Yan po binanggit natin kanina. Kaya lang, ano naman mangyayari doon sa mga buhay na masasama? Kasi hindi naman na madadatan ni Kristo ay sa kanya pong padating, hindi lang naman ang kanyang mga madadatan, yung mga banal lang. Ang madadatnan niya, kasama rin po yung mga masama. Okay? Ano po ang mangyayari sa kanila? Ang sabi po rito sa Apokalipsis 16:17, napakatindi po ito ng binitawang mga pangungusap ng banal na kasulatan. Bakit? Tignan po natin. Ito po hindi pa nangyayari. Ito po yung mangyayari pa lang ayon sa pangitangin ni Juan. Ang sabi po rito, at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok. Ang binanggit po rito ikapito ay kasama po rito itong salot na dinatalakay po natin kanina sa pag-aaral ng lesson na inyo po napanood kanina sa isang programa ng ating pong kaibigan si Brother Richard. No? At ang sabi po rito, ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsabi, nagawa na. Okay? Dito po sa 18, matindi po ang pagpahayag po rito. Sabi po rito, at magkakaroon ng mga kidlat. Okay? At mga tinig, at magkakaroon ng kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Imagine mga minamahal, ang sabi po rito ni Juan, isang malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Meaning, mga minamahal, nang binanggit ito ni Juan, ay nakita niya. So, ibig sabihin, kung magaganap na ito, yung mga malalakas na lindol na nangyari po sa atin sa kasaysayan, diba? Maraming malalakas na lindol. Yung sa Japan, napakalakas na lindol po nun. Maraming malalakas na lindol na nangyari. Pero hindi pa pala ganun kalakas ang mangyayari sa sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon para sa paghatol sa mga masama. Sabi rito, isang lindol na lubhang malakas, lubhang
kakilakilabot. Kung iisipin natin ng mga minamahal, parang nakakatakot. Pero ito po yung nakakatakot para dun sa mga tao na ang koneksyon o relasyon sa Panginoon ay napakalayo. Bakit? Kasi ang pagdating ni Kristo ay pagpapala sa mga nagtatapat sa Kanya. Amen? Ang pagdating ni Kristo ay hindi po parusa sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Ang pagdating ni Kristo ay parusa doon sa mga tao na malayo ang relasyon po sa ating pong Panginoong Jesus. Okay? So tuloy po tayo. Sa ikalawang Tesalonica 2:8, sabi rito, at kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipunin sa pamamagitan ng kanyang paghayag sa kanyang pagdating. Okay? Sabi po rito, ang pagdating po ng Panginoon ay pupuksa, no? Makasalanan, sa mga taong makasalanan ay siyang pupuksain po ng Panginoon. So, ang pagdating ng Panginoon ay parusa, tulad ng binanggit natin, sa mga taong makasalanan. Sabi po rito, Jeremiah 5:25 verse 33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na iyon ay magiging mula sa dulo. So ito po yung paghatol, yung paghatol ng kanyang galit. Itong galit na ito ay hindi galit na yung galit ng tao. Itong galit po na ito, nais lang tapusin ng Panginoon yung kasalanan. Okay? Sabi po rito, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila ay hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila ay magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa. So habang nagaganap ang 1,000 taon, yung mga tao na nananahan po ng ating pong Panginoon na hindi nagtapat sa Kanya, so magalit sabi, yung mga taong masama ay mapapatay po sila. Tatapusin na yung kasalanan. So, tatapusin na yung kasalanan. Wala nang iiyak sa kanila. Bakit? Kasi yung mga banal ay nandun po sa nagaganap na 1,000 taon. Doon po sa langit. Yun po yung bakasyon ng mga banal sa madalit sabi. Okay, diretso po tayo. Ano naman po yung mangyayari sa mga masasamang tao na matay sa loob? Yan. So, ang ibig sabihin dito mga minamahal, ano raw po ang mangyayari doon sa mga tao sa loob ng 1,000 taon na namatay? Ano po ang mangyayari sa kanila? Ibig sabihin, habang nagaganap 1,000 taon, yung mga namatay na tao na nanatlan ng Panginoon, ano po ang mga mangyayari sa kanila? Bubuhayin po ba sila? Yan po kasi ang katanungan, no? Bubuhayin po ba sila? Sabi po rito, at ang mga iba, sa Apokalipsis 20, talatang 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay. So, hindi po sila nangabuhay sa loob po ng hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So, ibig sabihin, hindi po nangabuhay yung mga patay na masasama. No? Hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Kailan po sila bubuhayin? Yan. Kailan po sila bubuhayin? Sabi rito, ano ang magiging kalagayan ng digdig? Ano po sa loob ng 1,000 taon, habang yung mga banal ay nagbabakasyon doon sa langit, sa loob ng 1,000 taon, ano po yung magiging kalagayan o itsura ng ating pong daigdig? Sabi po rito, sa Jeremiah 4:23 hanggang 27, aking minasdan ang lupa at narito, sira, walang laman. So nakita rin po ito ng isang propeta, no? At nakita ang langit, walang liwanag. Okay? Sa 24, aking minasdan ang bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat ng mga burol ay nagsisiindayog. So, ibig sabihin, isang napakalaking delubyo ang mangyayari sa habang nagaganap yung tinatawag na 1,000 taon. So, ibig sabihin, ang mundo ay nakatiwangwang, no? Puno ng mga patay, puno ng mga gusaling na yayani na giba. Okay? So, ganyan po ang magiging kalagayan ng mundo. Sana po nasusundan po natin yung ating pong pagtatalakay narito. Sabi rito, narito, ako'y nagwasig, walang tao, at lahat ng mga ibon sa inyong pagbalid ay nakatakas. Sa 26 ng Jeremiah 4, ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang sa ilang
at lahat ng mga bayan niyaon ay nagsisira sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng kanyang mabangis na galit. Okay, mga minamahal, narito po nakita po natin na yung kalagayan ng sanlibutan ay talagang sirang-sira. Kaya kung nakakita po tayo ngayon ng mga malalaking mga building, no? Tama po yung mga iniisip natin na darating ang araw na yan ay magkakaroon ng isang malakas na lindol. Siguro kung hindi pa kung nakabalitaan po natin yung tinatawag na The Big One, yan siguro ako po yung naniniwala kung ito hindi magaganap, malamang ayun na yung talagang pinakamalakas na lindol na mangyayari. Sabi po rito sa Jeremias sa 27, 4:27 ng Jeremias, sapagkat ganito sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Gayon may hindi magagawa ng lubos na kawakasan. Okay? So, diretso po tayo. Ang sabi po rito, ano ang gagawin ni Satanas sa loob ng 1,000 taon? Yan. Ano raw po yung gagawin ni Satanas sa loob ng 1,000 taon? Sabi po ng isang libro sa The Great Controversy, page 660, sa 1,000 taon, si Satanas ay magpapagala-gala sa iba't ibang dako ng wakas na daigdig upang pagmasdan ang bunga ng kanyang paghihimagsik laban sa kautusan ng Diyos. Okay? Sabi po dito, siya po ay magpapagala-gala. Diretso po tayo. Yan. Sa loob ng panahong ito po ay English na translate na lang po natin sa Tagalog. Sa loob ng panahong ito, ang kanyang pagdurusa ay hihigit pa. Okay? Habang ang Satanas o ang Diablo ay nagpapagala-gala sa sanlibutan. Okay? Ang kanyang pagdurusa ay hihigit pa. Anong ibig po sabihin? Simula ng kanyang pagbagsak, ang kanyang buhay ay walang katapusang gawain ay nawalan ng saysay. Okay? Yung mga ginawa niya para sa kanyang pakiramdam, nawalan ng saysay. Ngunit siya ay tinanggalan ng kanyang kapangyarihan. So sa loob po ng 1,000 taon, wala siyang tinatawag na power o kapangyarihan, kung ano man meron siya ngayon. Okay? Diretso po natin. At naiwan upang pagdiridihin ang bahagi ng kanyang ikinilos simula nang siya ay maghimagsik laban sa pamahalaan ng langit at upang tingnan niya ang harapan na may takot at panginginig at pangamba. Okay? So dito po, yan. Meron pa po. Sabi po rito, nakakatakot na kapalaran sa oras na kinakailangan niyang pagdusahan ang lahat ng kasamaan na kanyang ginawa at maparusahan sa lahat ng kanyang kasalanan na naging dahilan upang magawa. Okay, alam niyo po mga minamahal, darating sa punto na si Satanas ay makikita niya yung kanyang mga ginawa. Okay? Makikita niya na parang wala nang pag-asa na yung manalo pa siya. Pero ano po ang mangyayari? Dahil sa kasamaan ng Diablo, mga minamahal, dahil sa kanyang paniniwala na kaya niyang talunin ang pamahalaan ng Diyos, bagamat nakita niya na parang wala na siyang pag-asa, matindi po ang kaisipan nito ng Diablo. Tignan po natin kailan magaganap ang ikalawang pagkabuhay na maguli para sa mga masasama. Kanina binanggit natin, magaganap ang pagkabuhay na maguli sa mga banal sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang bubuhay sa kanila. Ngayon ang tanong, kailan po magaganap yung pagkabuhay o yung kalawang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Bakit nga pala natin binabanggit? Gusto ko lang paliwanag, no? Bakit po natin binabanggit yung ikalawang pagkabuhay? Dahil meron tayong tinatawag na namatay tayo. So, namatay tayo, bubuhayin tayo sa ikalawang pagkabuhay pagdating po ng ating pong Panginoong Hesus. Ngayon yung mga masamang namatay at patay na hindi binuhay, kailan magaganap yung kanilang ikalawang pagkabuhay? Yan po ang katanungan, no? Kailan magaganap ang ikalawang pagkabuhay noong mga masasama? Sabi po rito sa Apokalipsis 20 talatang 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi na mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So hanggang sa maganap ang 1,000 taon, mga minamahal,
yung pong mga patay na nadatnan ng Panginoon, hindi nabuhay, at sila'y bubuhayin ng pagkatapos ng 1,000 taon. Doon lang po sila bubuhayin. Okay? Yan. Ang tanong po dito, kailan papakawalan si Satanas? At ano ang magiging gawain niya matapos siyang pakawalan? Kasi, nabanggit natin kanina dun sa ating binanggit na talata na si Satanas ay ginapos ng anghel. At nang siya po ay gapusin, kailan siya papakawalan? Meron pa palang nakalagay dito na pagpapakawala o papakawalan pa itong javelin na ito, no? Ba't kaya siya kailangang pakawalan? Yan kasi mga katanungan no? Malamang sinasabi natin, kung mandadaya pa siya, ba't ka papakawalan? Tignan po natin kung ano pong mangyayari. Sabi rito sa 7:20 ng Apokalipsis, chapter 20, verse 7 hanggang 8, yan. At kung matapos ang 1,000 taon, si Satanas ay papakawalan sa kanyang bilangguan. Okay? Pagkatapos ng 1,000 taon, mga minamahal, si Satanas ay papakawalan dun sa kanyang bilangguan. Okay? Bakit siya papakawalan? Yan. At lalabas upang dayain ang mga bansa. Matindi, no? After niyang pakawalan, itong si Satanas, pag pinakawalan na, ano pong gagawin? Lalabas para mandaya pong muli. Sabi po rito, lalabas upang dayain ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila para sa kanilang pakikipagdigma, at ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Mga minamahal, si Satanas ay kapag siya po ay pinakawalan sa kanya pong bilangguan, siya po ay mandaraya pa ulit. Sino yung kanyang mga dadayain? Yung mga binuhay na na mga masama. Pero sa anong paraan niya dadayain, no? At ang sabi po rito ay paano niya padadayain yung mga natira. Sabi po rito, upang tipunin sila para sa pakikipagdigma, ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Sa loob ng 1,000 taon, mga minamahal, binanggit po rito na yung bayang banal ay bababa mula sa langit, no? Bayang banal bababa mula sa langit, at pagkababa, habang bumababa po yung bayang banal, naisipan nitong si Satanas na ito na na yung mga nabuhay na masasama na sa ikalawang pagkabuhay, sa pagkatapos ng 1,000 taon, re-recruiting niya ulit, sa madalit sabi, yayakagin niya ulit para pabagsakin yung mga banal. No, matindi po ito. Matindi po itong pangyayari na ito. Ito na talaga yung final na gera na mangyayari sa kahuli-hulihan. Ito po hindi pa nangyayari. Ito po yung binanggit ni Juan ayon sa kanya pong pangitain. Okay? Diretso po tayo. Sabi po dito, ano raw po yung mangyayari kapag sila po ay lumusod doon sa bayang banal, doon sa bayan ng Jerusalem, yan, o yung talagbagong Jerusalem na tinatawag, o yung bayang banal na galing mula sa langit, yan, kasi ang Jerusalem bago pag ito po yung bagong sanlibutan, no? Ano po ang mangyayari kay Satanas at doon sa kanyang mga kampon habang sila po ay lulusob doon sa bayang banal? Tignan po natin kung ano yung mga pangyayari. Sabi rito, ano po ang mangyayari sa kanila? Yan. Sa Apokalipsis 20, ang talata po ay 9, nakalagay po dyan. Umakyat sila sa malawak na lupa at pinaligiran ang kampo ng mga banal. So, ibig sabihin, mga minamahal, sila po ay lumusod dun sa bayang banal na bumaba matapos ang 1,000 taon. Okay? At ang lungsod na minamahal, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. Mga minamahal, ang apoy po, kapag sila ay lumusob doon sa bayang banal, habang sila po ay pumunta, yung alagad ni Satanas at si Satanas, lulusubin nila ang bayang banal. Kapag sila po ay lumusob dito, ano po ang mangyayari? Ang sabi po sa banal na kasulatan, ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupo. So ito na po yung katapusan ng mga masasama. Okay? Ito na po yung katapusan ng mga masasama.
dito na po dito na po natatapos yung kanilang kasamaan. Sila po ay masusupok. Diretso po natin sa paano sila masusupok. Sabi po rito sa Apokalipsis 20, talatang 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng mga hayop at mula ang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Okay? Ang sabi po rito ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre yung yung diablo. Sino yung kasama niya? Yung mga bulaang propeta, yung kanyang mga alagad, no? Malamang kung sino po yung mga bulaang propeta na naghahasik ng laging bunga ngayon, malamang na makasama ito ni Satanas kung hindi po sila sundigin. Sabi rito, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Alam niyo mga minamahal, gusto ko lang ipaliwanag po itong pagpapahirap ng Panginoon. Na binanggit po rito, sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Hindi po ito ibig sabihin na walang katapusan. Alam niyo po mga minamahal, sa Biblia, kapag binanggit dito na magpakailanman, may katapusan pa rin. Bakit? Unang-una, yung kaisipan, yung ating pong common sense, kung ating pong kapaganahin, napakasama naman ng Panginoon kung ang mga tao na masasama ay pahihirapan niya po ng walang katapusan o magpakailan-kailanman o walang katapusan yung kanyang pagpapahirap dito. Napakasama naman kung gano'n. Napaka-unfair para po sa kahit naman sila ay masama. No? Kung isipin lang po natin, no? Ano po ang ibig sabihin nito? Parang tulad lang ng isang panggatong sa kapag ikaw ay nagsisiga, no? Kapag naubos na yung siga, naubos na yung susunugin, wala nang apoy. So, ibig sabihin dito, minamahal, mga minamahal po namin tagapanood, kapag nasunog na yung kasalanan, hindi yung tao, no? Kasi ayon sa ating mga babasahin po rito, pag-aaralan po ang Revelation, hindi sila susunog, nasasaktan lang sila. Kaya po yung mga mangyayari sa mga masama. Kapag ang kasalanan ay natapos na o naabo na, yan, wala nang kasalanan, doon po matatapos yung kahirapan ng mga masama. Okay? Kasi dito sa banal na kasulatan, parang sa kulungan yan eh. 'Di ba sa kulungan tayo po ay merong tinatawag na hinahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Yan. Pero hindi naman talaga habang buhay na kukulong yung mga hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Nabibigyan po sila ng pardon, ibig sabihin. Nabibigyan sila ng mga kung ano po. Pero kaibahan naman dito, ibig sabihin naman dito sa araw at gabi magpakailanman na susunugin po sila. Ang ibig sabihin po rito ay tatapusin lang yung kasalanan, no? Kasi dito sa Biblia marami pong binanggit, actually dito lang. Marami pong binanggit na dito na binanggit na magpakailanman, pero ilang araw lang naman yung So, hindi po ganoon po yung ibig sabihin po rito, no? Maganda bigyan natin ito ng isang pagtatalakay. Isa po kasi issue ito eh. Isang issue po ito. Maganda bigyan po natin ito ng panahon sa ating pagtatalakay. So, diretso po natin. Sabi po rito, ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Sa 15 po ito. Ito ang ikalawang kamatayan, at ang sino mang hindi natagpuan sa nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So meron tinatawag po na aklat ng buhay. Okay? Sabi po rito, ang bayang banal ay bababa mula sa langit. Yan. Ito po yung pagbaba ng bayang banal. Sa Apokalipsis 20, talatang 11, at nakita ko ang isang malaking luklukan maputi at ang nakaluklok doon, okay? Na sabi po rito, nakita raw po ni Juan yung isang luklukan, no? Malaki at maputi. Ito po yung bumaba, no? At sabi po rito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay wala na. So ito po yung tinatawag na bagong Jerusalem. Okay? Ito po yung pagbaba ng bagong Jerusalem. Ayan. Sabi po rito sa Apokalipsis 21, 2-3, nakita ko ang bayang banal, nakita ni Juan, ang bayang banal ng bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging bayan niya, at magiging Diyos din. Ay isa sa kanila,
at magiging Diyos nila. So ang ibig sabihin mga minamahal, matapos ang masalamuot na pangyayari sa loob ng 1,000 taon at pagkatapos ng 1,000 taon, at kapag napuksa na yung kasalanan do sa mga masama, ito pong bayang banal o yung bagong Jerusalem na bayang banal na bababa mula sa langit, ito po yung tinatawag na bagong Jerusalem. Ito po yung ipapalit doon sa earth na mapupuksa. No? Meron pang isa pang issue yan. No? Marami pang tinutukoy na hindi masusunog yung earth. Pero ang sabi po rito sa Revelation, magiging sunog po ito. No? At mapapalitan ng bagong Jerusalem. Okay? At makakasama po rin natin dito ang ating pong Panginoon. Ngayon, ang sabi po rito, sino ang magmamana ng bayang banal? Alam naman natin mga minamahal, hindi man natin ito sagutin. Alam natin kung sino ang magmamana ng ang bayang banal. Okay? At sabi po rito, Mateo 5:3-5, yan, mapalad ang mapagkumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Dalawang bagay mga minamahal ang binabanggit po rito sa Mateo. Tingnan po natin ha. Unang bagay, mapalad daw po yung mapagkumbaba. Dalawa, mapalad ang mga pinag-uusig. Bakit? Dahil sa kanila ang katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. So ang anak ng Diyos mga minamahal, kapag may time na tayo po ay inuusig sa ating huling kapanahunan, tayo po ay sinasabihan ng kung ano-anong mga bagay na masasama. Okay? Kasi alam niyo po ang demonyo, walang ginagawa yung mabuti. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, no? Lahat ng kampo ni Satanas lumalabas sa kanyang bibig. Kaya kung kayo may kilala mga lahat po anong lumalabas ay masasama, huwag naman natin i-judge, pero ganun po ang mangyayari talaga. Ang sabi po rito, tanggapin po natin ito, no? Ang sabi po rito ay mapagkumbaba, tayo po ay maging mapagkumbaba. Kung galit sa iyo ang tao, ay maging mapagkumbaba po tayo. Bakit? Dahil sabi po rito, mapalad ang pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mga minamahal, kung tayo lang po ay magtatapat at lalakad kasama po ang ating pong Panginoon, tayo po ay magbabana ng bayang banal na nakalaan po para po sa atin. Okay? At sabi po rito sa uling talata po natin, 21:5, at sinabi na nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. So ibig sabihin, yung mga sunog, yung mga iba't ibang sira, naging bago. Ito po yung pangyayari na sa uli, no? Sinabi rin niya, isinulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Maliwanag mga minamahal na magkakaroon ng bagong Jerusalem. Okay? Yan. So, yan po yung mangyayari. Ano pa po yung pagkatapos ng mga pagkapugihan ito? Alam niyo mga minamahal, ang isang bagay na napakaganda pag tayo po ay nasa langit na. Isang bagay na napakaganda pag tayo po ay nasa langit na. Ang sabi po rito sa Apokalipsis 21, talatang 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa man ng dalamhati o pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga minamahal, lahat po ng mga pangyayari masalimuot sa una ay lahat ay mawawala na. Okay? Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ano pong ibig sabihin? Wala nang iiyak. Kung dito sa mundong napakahirap ng buhay, ikaw ay namamatayan, ikaw ay namumblema kung saan ka kukuha ng kakainin mo, ikaw ay namumblema kung ano ang dadabitin mo, ikaw ay namumblema kung ano kakainin mo, ikaw ay namumblema dahil ikaw ay iniwan ng iyong mahal sa buhay, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng boyfriend, girlfriend mo. Mga minamahal, pagdating sa langit, papahirin niya ang bawat luha sa ating mga tao. Ano po ang ibig sabihin? Ang tangi lang po nating makakasama sa langit na bayan, yung mga nagtapat kay Kristo at ang ating pong Panginoong Jesus. At sa pamamagitan nito mga minamahal, kapag tayo po ay kasama na niya, papahirin niya ang bawat luto o luha sa ating pong mga mata. Ang Panginoong Diyos ang magbibigay po sa atin ng talagang dakilang pag-ibig na hindi po natagpuan natin dito sa lupa. Kaya dapat lang po natin gawin, magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Kanya upang kung magkaganon mga minamahal, tayo po ay magiging
maging kasangkapan sa kanyang gawain sa pamamagitan po ng ating pong pagbabahagi sa video na ito, sa ating pag-share ng Bible study sa ating pong mga kasama. Relasyon po natin yan sa Panginoon. Kapag yan po ay nagawa natin ng consistent, no, patuloy po natin ginagawa, ano po mangyayari? Tayo po ay magmamana ng reward ng ating pong Panginoon. Gawin po natin ito. Bakit? Para ano? Para matapos na ang kanya pong gawain at tayo na po ay makauwi na sa langit na bayan. Okay? Mga minamahal, ito lang po ngayon ang ating pong munang tatalakayin at alam po natin kung paano na naganap ang 1,000 taon, sa anong mangyayari sa 1,000 taon at paano ito naganap at paano ito nagtapos. So ayan po, ulitin ko, hindi pa nangyayari. Yan po ay mangyayari pa lang ayon sa pangitain ng Juan na nagsulat po ng aklat ng Revelation. Okay? Mga minamahal, maraming salamat po sa inyong pong pagtutok dyan. At alam ko maraming nagko-comment. Mukhang meron yata nga nagkakaroon ng paliwanagan po dyan. At mamaya sisilipin po natin yan, no, para tayo po ay makibahagi din yan kung ano ba yung mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong pong pagtutok. At ako'y natutuwa dahil meron pong nanatili mula ng una at hanggang ngayon nagtapos. Nais ko po kayong batiin dyan. Okay? Shout out po dito kay babatiin na po natin yung mga nakatutok na at patuloy na tumututok. Yan po si Sister Chona Pedron. Ito po ay si Sister Chona ay, kung di ako nagkakamali, taga dito po sa Cramit Church po ito. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Yan. Si Brother Ryan Mahilom. Yan, kapatid yata ito ni Sister Mahilom dyan sa Taguig. Ito po si Sister Maricon Elizalde, isa po sa masugid po nating tagapanood. Maraming salamat po. Thank you so much po sa inyo po bularo. Sister Gina Malate. Sister Gina, maraming salamat po sa iyong panonood. Kanina dumaan ako sa harap ng bahay mo dahil meron ako diyang i-deliver, no? Sa malapit diyan. Maraming salamat sa iyo, Gina, sa inyo pong patuloy na panonood. Chona Pedron. Bro Marlon, congrats sa bagong pamamaraan mo sa pag-share ng magandang balita ng kaligtasan. Brad. Brad Aquino ito. Marikina Police. Wow. Si Brother Aquino. Sino kaya ito? Yan, maraming salamat po, Sister Chona Pedron at si Brad Aquino ng Marikina Police. Yan, maraming salamat po. Yan, sa inyo pong pagtutok dito po sa ating pong programa. Sir, maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, si Sister Susana Terang. Susane Trang. Yan. Garaza. Yan, maraming salamat po sa inyong pong panonood. Loida Bautista Pascua. Maraming salamat po. Yan. Hope Ray, thank you so much po. Yan, Sister X Scarlett, thank you so much. Maraming salamat po sa inyong pong panonood. Shout out po kay Raymond Margate. Yan, Santa Lata na may bakasyon na 1,000 years sa langit. Yan. Basahin po natin ang Apocalypse chapter 20. Yan, diyan niyo po matutunghayan po yung pag-aaral tungkol sa 1,000 taon. Revelation chapter 20, yan po patuloy. Yan po yung talata patungkol po sa 1,000 years. Yan, aliping walang kabuluhan. Brad, Raymond, bantayan natin to kung anong mahayag. Nakakatuwa naman kayo. Kung talagang gusto niyo pong makipagtalakayan, hamunin niyo po ako, pwede naman. Sa alapaap lang po, hindi sa langit ang nakasulat. Talagang wala namang ano kaya, hindi mo ba alam, Brother Raymond, na mayroong 3 langit? Baka hindi mo alam, ha? Hindi mo alam yata, yung alapaap ay tawag din dyan, langit din, ha? Baka hindi mo alam, nakalagay din niya sa Biblia. Minsan kasi pagdating sa Biblia, nagmamarunong tayo, no? Nagsasalita tayo ng pero hindi natin alam. Gusto ko lang pong ibanggitin sa inyo, meron pong 3 langit na nakalagay sa Biblia, baka hindi po natin alam.
yung itong tinatawag na yung ating po nakikita, yung alapaap, yung ulap, yan, langit din po ang tawag dyan. Yung starry heaven na tinatawag, yung kalawakan, langit din po ang tawag dyan. Yung luklukan, yan po, langit din po ang tawag dyan. Baka hindi po natin alam. Okay? Yan. Yan po. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po magko-comment dyan, magkakaroon lang tayo ng hindi magandang, hindi po natin gusto mangyari yan sa programa po natin, no? Kaya kung gusto nyo po ay hamunin nyo na lang po kami. Saan man kayong lupalo po naroon. Isang Maginoo lang naman po. Kahit ako lang po ang harap, wala pong problema. Okay? Ang pag-usapan po natin, papatunayan ko na 1,000 years ay magaganap. Magaganap pa lang. No? Ayan po ang alam kong ano nyo eh. Yan. Tignan mo, nagtatanong, sabi niya, saang talata magaganap ang 1,000 years sa dalawang pagkabuhay na maguli? Hinahanapan pa ng talata. Pinaliwanag na nga. Yan yung mga tao na nagtatanong na alam kung anong tanong nila. Alam na nga yung sagot sa tanong nila, tinatanong pa. Sabi rito, ang galing magligaw. Yan. Alam nyo mga minamahal, ang naliligaw lang po natin, yung mga tao na kung manliligaw man po tayo, yung hindi po naman bobo ang tao, hindi naman po mangmang ang tao. Alam po natin, ibig sabihin, pag nanliligaw, ibig sabihin, wala kang binabasang talata. Yan, lumalabas lang po yan sa bibig nyo. Okay? Yan, si Brother Steve Jones, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Yan. Raymond Margate, maraming salamat sa iyo, bro. Kahit nakatutok ka, nasayang ang oras mo, sabi mo nakasayang. Natutuwa naman ako. Sayang daw ang oras nila pero nanonood sila. Okay, magandang gabi po, Brother Marlon. Thank you rin po. Magandang gabi po, Sister Bebe Silvano. Maraming salamat po sa patuloy na pagtutok. Yan. Israel, maraming salamat bro sa iyong patuloy na pagtutok. Yan, Sister Gina. Hello, Monmon. Huwag kang iiyak. Oo nga eh. Yung background natin kanina, iyak ng iyak eh. Si Joy kasi pinaiyak. Kaya umiiyak. Yan. Pasensya na po. Live po kasi tayo. Kaya yung talagang nangyayari rito sa bahay ay talagang naririnig po natin. Iyak ni Monmon. Gina Barkin Malate. Hello, Monmon. Huwag kang iyak. Sabi ni Ate Gina, Monmon, huwag ka raw umiyak. Yan. Huwag natin basahin tong mga sumisingit sa ating pong comment. Okay? Raymond. Yan. Baby Crystal Romano. Raymond Magarte. Walang oras na masayang sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay makapagpahalaga sa buhay ng tao dahil ito ay magdala sa atin ng kaligtasan kung tayo ay sumunod nito. Tama naman. Yan. Puro comment sila, pero mga naman, mga negative. Yan. Sabi rito, puro na sila na lang ang Okay. Yan. Yan. Yan, Sister Sunday May San Escarlan, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Yan, Ceci Escala, maraming salamat po. Yan. Army Belesa, Sister Army, maraming salamat po. Yan. Yun din ang pagkaintindi ko kanina. Mukhang di alam ng mga nagko-comment. Ayun nga po, hindi nila alam. Yan po ayan kasi ang hirap dun sa mga nagko-comment. Okay. Shout out po. So wala na po ako nakita. At ang nagpuno ng comment box itong mga kaibigan natin na tila napakagaling nila sa Biblia. Yan. Alam nyo si Aliping Walang Kabuluhan. Okay. Ito lang po ang gusto kong sabihin na alipin walang kabuluhan na. Yan. Hindi langit ang tawag sa alapaap, ha. Ang alapaap sa langit. Ay naku, hindi mo nga alam yung sinasabi mo. Natutuwa ako sa iyo, no? Kasi kung yan ang aral mo,
napakalayo mo sa sa aral ng Biblia. Kaya nga, ganito nga, kaibigan, ganito nga. Kasi dyan sa comment box, pwede nyo sabihin yung mga gusto nyo sabihin. Okay? Dyan sa comment box, kaya nyo gawin na parang kayo ang totoo. Alam nyo mga minamahal, at sa iyo aliping walang kabuluhan na mga sinasabi, aliping walang kabuluhan, kung gusto mo kung makaharap, kung talagang tama yung sinasabi mo, pwede naman tayo magharap. Gusto mo, magtagpo tayo, i-live pa natin. Pwede naman yun. Tingnan mo, kung sinasabi mo na ikaw ang magaling, kaysa naman sa amin, at ikaw ang talagang matalino kaysa naman sa amin, kasi sinasabi mo, nagpapalusot pa, malalaman natin yan kapag nagharap tayo. Ang hirap kasi sa mga nagmamarunong, kapag sa comment box, kapag sa Facebook, ang gagaling mag-reply, no? Ang gagaling mag-comment, pero kapag harap na, wala na, no? Tignan mo yung isang hinarap namin sa debate, no? Ang galing mag-comment sa Facebook, ang galing sa Facebook. Yung isa naming kaibigan si Brother Richard, hindi naman siya masyadong sa Facebook na mag-comment. Tignan mo, nung nagharap sila, ano nangyari? Imbis na debate, Bible study nangyari. Yun ang sinasabi po namin. Kung talaga pong magagaling kayo, kung talaga po na meron talaga kayong ibubuga pagdating sa Biblia, magsilabas na po kayo. Huwag na kayong matakot. Ang sabi po rito, Israel, ang dating daan talaga, kala mo ang gagaling sa Biblia. Oo nga No, kala mo, anyway, pagdating sa pantay-pantay lang naman tayo mga kaibigan. At yung puno nyo nga ayaw humarap kay Brother Richard, hinamon na ayaw pang humarap, kayo pa kaya yung aliping walang kabuluhan nagtatago nga lang sa bogus na na account o yung dami account na yan. Kung talagang matapang ako, yung aking profile ay talagang profile ko yan, nandiyan talaga ang mga ministry ko. Kaya, yun talaga. So, ganun na lang po. Tulad nga po na sinasabi ko, malalaman po natin ang tunay na magaling pagdating po sa banal na kasulatan, ang tunay na nasa katotohanan. Siyempre, kapag nasa katotohanan ka, magaling ka. No? Kaya kung talaga nasa katotohanan kayo at tunay magaling kayo, i-PM nyo ako. Hamunin nyo po ako. Ayoko naman na ako maghamon kasi kayo po ang pumasok sa programa po namin. Okay? Ibibigay ko na yung number ko. Baka sabihin nyo naman. Okay ha? Ibibigay ko na yung number ko. 0995-923-2482. Okay? 0995-923-2482. I-text nyo po ako. Okay? Tawagan nyo po ako. Kahit takutin nyo pa rin ako, wala naman din maganda kasi okay din naman sa akin na tinatakot ako kasi hanggang ganyan lang naman talaga yung mga takot. No? Yan, kaya uulitin ko na naman. No? Payag po ako kung hahamunin niyo po ako. No? Magharap na lang po tayo online. No? Makita po tayo, i-online po natin para magkaalaman. No? Ganyan naman talaga ang katotohanan. Pag nagkakaalaman, doon lang lumalabas ang tunay. No? Sabi rito, Israel, mga ang dating daan talaga. Kala mo ang gagaling sa Biblia. Tama nga naman. Ano talaga bro? Talagang hayaan na lang po natin sila. Okay? Anyway, ako po'y natutuwa dahil alam po natin na ang ating pong programa ay lumalago kasi binabato. Kanya po talaga ang ministry o ang isang program o isang tao kapag lumalago, ano natin, ibig sabihin ang programa po natin ay talagang nagiging effective, no? Pagpapala dun sa mga taong merong bukas na kaisipan pero batok o parusa dun sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan. Okay? Kaya ulit ko, doon po kay shout out po doon sa dalawa, aliping walang kabuluhan. Yan. At doon sa isa, sino pa ba isa? Sino pa ba yan? Yung isa na yan.
Raymond Margate. Yan. Aliping Walang Kabuluhan at Raymond Margate. Kahit kayo pong dalawa, pwede po kayong dalawa, magharap po tayo. Kahit ako lang po mag-isa, basta nasa katotohanan po tayo, okay lang din naman. Okay, no? Kahit magsama po kayo ng pinakamagaling na inyo pong tagapagsalita, no? Basta mag-uusap lang naman po tayo, okay? Para malaman lang po natin kung ano po talaga ang katotohanan. Okay? So, ganun lang naman talaga. Tulad nga po na sinabi ko, papaulit-ulitin ko, kanina pa ako paulit-ulit. Kung talaga pong gusto nyo, magharap na lang po tayo sa isang magunoong usapan. Okay? Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Muli, tayo po ay sasarado po natin ang programang ito at talagang napakahaba ng kinain po nating oras. Tayo po ay mananalangin. Yan. Brother Richard Thompson, maraming salamat. Yan. Oo nga bro, tama bro, hamunin mo na lang. Muna harapan. Oo nga sana to pumatol. Yan. Tara na. Hinihintay po namin yung inyong tawag at PM sa akin. Aliping Walang Kabuluhan. Yan, wala naman talagang kabuluhan. Okay? Ating pong saraduhin ang ating programang ito sa isa pong panalangin. At nawa, alam ko na ito po ang programang ito ay pinagpapala. Tayo po ay manalangin para sa ating pong pagtatapos. Dakila at mahabagin po namin Diyos, sa gabi pong ito Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy nyo na paggabay sa aming pong programa, hindi lang po sa aking programa, kundi sa iba't ibang programa na ginaganap o ginagawa po ngayon Panginoon sa online Bible study. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy na pakikisama at paggabay nyo po sa amin, bagamat merong mga tao na hindi tinatanggap ang inyong pong banal na salita at nanggugulo sa programang ito. Panginoon, bigyan niyo po sila ng bukas na kaisipan. Huwag nawa mamayani po sa kanila ang puso na mapagmataas. Kundi Panginoon, mangibabaw ang itinuro niyo po sa amin na bawat isa sa amin ay maging mapagkumbaba. Maraming salamat po. Pagpalain po ang aming pong tagapagpanood na nakalaging tumututok sa Facebook, na nagbabahagi sa kanila pong mga kaibigan, nagbabahagi sa kanila pong mga kamag-anak. Pagpalain niyo po sila Panginoon, bigyan po sila ng magandang kalusugan, lalo tigit ang mga tumutulong sa gawain at nagiging kasangkapan para maging matagumpay ang gawain ito, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagdinig niyo po sa aming panalangin. Ito po ay aming dinadalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkuulang at pagkaasala sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ako ang Time and Marlon, sabi ni Ate Gina. Okay, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay natapos ng magandang pagtatalakay. Ang ating pong tatalakayin sa susunod ay may kinalaman na sa kautusan ng ating pong Panginoon. Yan. So, kung kayo po ay may request na ating pong tatalakayin, pwede rin naman po at maganda mas ating pong matalakay ito. At kung kayo may mga tanungan, magkakaroon po tayo ng isang gabi na puros katanungan ng ating pong mga tatalakayin. Okay? Maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pakikipanood di po na sa gabi-gabi. At maraming salamat po sa patuloy na pakikibahagi sa programang Ang Dakilang Tunggalian Ministry na ito. At nawa, pagpalain po tayong lahat, lalo tigit ang laging tumututok at laging nagbabahagi sa programang ito. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo. God bless po sa ating pong lahat. Purihin ang Panginoon. Isang bagay para masabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat po pagbabago. Kung ano ka dati, dapat lalakad ka na kasama ang Diyos. Kung ano yung ginagawa ni Kristo, ito yung ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Kung si Kristo ay mapagkumbaba, dapat ang tunay na Kristiyano mapagkumbaba din. Kung si Kristo ay mahabagin, mapagpatawad, dapat ang tunay na Kristiyano